So, natuloy tayong magbasa ng Biblia at dito na tayo sa buhay ni Noe. So, yun yung last natin na topic ay yung nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang tao. Kasi ang dami ng tao, laganap na ang kasamaan, iba't ibang kasamaan na nakalimutan na nila ang Panginoon. Naghari na ang kasamaan sa sanlibutan. So, sobrang dami na ang tao. At doon din sa yung Genesis chapter 6, Genesis chapter 6 verse 1 and 2 na yung nakita ng mga anak ng Diyos, ang mga babae, ang mga magagandang babae na anak ng tao. Anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos dito guys, yung di ba nagkaanak sila, yung mga anak nila ay nagiging higanti. No, yun ang mga taong tanyag sa unang panahon. Mga higanti, yung sobrang sobrang laki nila, sobrang tangkad nila. So yung gibanggit doon na anak ng Diyos, yun yung mga anghel na tinapon ni Lord dito sa sanlibutan. Kasi di ba yung isang bisis na nagpuri sila doon, at itong si Lucifer, yun yung pinakagwapo na anghel. Pinaka-close siya sa Panginoon. Yun yung anghel na yun na si Lucifer. At nainggit siya sa Panginoon na nakaupo sa trono. Tinipon niya yung mga kasamahan niyang anghel at sinabihan niya na lusubin nila ang Panginoon para siya na ang uupo. So, sa pag-isipan lang nila na nalaman na ng Panginoon ang kanilang mga iniisip. Kasi si Lord ang Panginoon ang lumalang sa mga anghel. So, alam niya kung ano ang iniisip ng mga anghel. So, kaya sa inis ni Lord, tinapon sila dito, pati na yung mga anghel na kasamahan niya. Tinapon sila dito sa daigdig na to. Kaya itong mga anghel, ang gibanggit dito na mga anak, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So yun, yung mga anghel na yun na tinapon dito ni Lord. Anghel na masasama. Mga anghel na masasama. Kasi tinapon sila dito kasi mga masasama nga yung mga mga balak nila doon sa langit at ang mga isip nila na pinanguluhan ni Lucifer na yung si Satanas. Yun ang mga masasamang espiritu. Nandito ang mga masasamang anghel na tinapon dito sa daigdig na to. Ayun, kaya hindi gihadlangan na ni Lord na hindi na siya. So kaya ang tao nagiging 120 na lang kasi ang sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Kaya yung mga anak nila nang panahong iyon, may mga higanti sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Yun. Kaya hadlangan ni Lord na hindi na. Diba yung mga dating mga tao nagiging 900 plus bago sila mamatay, 800 800 plus. Pero ngayon nakita niya na sobrang kasamaan na sa tao, sobrang talamak na talaga sa mga mga masasamang gawain, mga kasalanan. Ayun, hinadlangan na niya. Hindi ko ipinahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya ay makalaman. Wala na sila na puro na kasamaan ang nasa isip nila. Kaya yun ang dahilan na hindi na maglagpas sa edad na 200 patas mamamatay na ang tao. Na nga yung gamay lang gani na maihap lang na ang tao maabot og 100 kasi nga giano na ni sa Panginoon nga hanggang diyan na lang ang tao, hindi na maabot sa 900. So dito na tayo sa buhay ni Noe. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. So,
ilang tao ang nasa daigdig, sobrang dami na. Pero isang tao lang talaga ang nakita ng Panginoon na mabuti. Ha? Isang tao lang, si Noe lang. Siya ay ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may siya lang talaga ang nakita ng Panginoon na matuwid, mabait, mabuti. Kadagan sa tao, siya lang gid sa kanaganing kuan. Siya lang gid na usang tao na kita niya na kanang matuwid. So, ang sabi ng Diyos, pinagawa ng malaking barko ang uban tuting kanaganing makasalanan na naglunang na talaga sa kasalanan. Talamak na talaga ang mga bisyo, pagpatay, lahat ng kasalanan. Yun ang mga gawain sa mga tao sa sanlibutan. Kaya yung nagsisi siya na ginawa niya ang tao. Pero nakita niya si Noe na matuwid at mabait. So, pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 135 metro ang taas. So may mga sukat pa ang sinabi ni Lord. Lahat ng yan, mga instruction, sinunod yan ni Noe. At then bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metro pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mo 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig. Malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae na bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang paris na bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At gumawa nga si Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Sabi ang iyahang kamasunurin sa Diyos, no? Sabi ang iyahang kabuutan. Ipagawa siya og barko. Napay mga sukat. Lahat ng instruction doon. Pila ka sukat ang lapad, ang taas, ang luwang. Sinunod niya yan lahat. Tapos, sabi ni Noe, sumakay kayong mag-asawa, pati yung mga anak nyo, at pati yung mga asawa ng anak nyo. Tapos, sabi niya, magdala ka ng lahat ng klaseng hayop na gumagapang, lumalakad, yung milipad, lahat ng klase, babae at lalaki, para hindi sila mapuo ba, di sila para di sila malipol or sa patagalog, hindi sila mapuo, na di sila mawala. Meron pa rin pagka human sa baha na alang happy mga hayop na kanaganing mudaghan ba kaya naaman siya babae yung lalaki. Tapos paano pa siya, giparedy pa siya og mga pagkaon nila at saka sa mga hayop. Andam siya tanan. Pero wala gireklamo si Noe na ay di ko ani kakapoy na lagi mong barko. Totoo sa naa na Lord oy nang baha oy kainit anong dako, kainit to siyang panahon na ato. Tapos wala siya reklamo utanan yang giingon sa Ginoo
gisunod gid niya. Wa siya ningon nagkapoy, adik ko na ana kay kapoy, di ko na kay budlay. Sus ka kapoy ba ana ako nang usa maghimo. Wa gid siya reklamo, nabuutan kay siya. Trabaho lang gid siya nagtrabaho. Tungod kay kanang pusot isipan niya ay tinud-anay gyud na nagtuo sa Ginoo. Dili lahi man na nga mingon lang ka na kana gani. Ana ko Ginoo eh. Naa ko kana gani. Gusto mo pagtuos ko ako Ginoo. Lahi na siya na mo istorya ka lang kundi lahi na mo ano ka mo action ba mo action. Imo nga siya kana gani sabayan og lihok wala kay mga reklamo. Trabaho ka na kung unsay kay ingon sa una gud nindot ko kay sa una kay magkaistorya man gud ang tawo ka ang Ginoo. Pinaagi sa mga apoy dali makita na dili mo siya makita pero pinaagi ang apoy nagistorya ang apoy na ana. So magkaistorya gid ang Ginoo ang tao sa una. Kaya lami kaay ka na apay communication ang tao sa una. So nawala tungod ato tungod sa kasalanan. Iyang lipulon ang tanang tao, tanang hayop kay nagsisi siya nga iyang gibuhat kay perti naging naganap sa mga kasalanan kung wala na ipagkuan sa Ginoo, wala na ipagtuo sa Ginoo. So dito na ang baha. Sinabi ni Noe kay Yahweh kay Noe, pumasok kayong tapos na naman ang barko niya gimo. Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Diba? Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok na siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit at na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Diba? Nanakay na sila pagkama sa barko, nanakay na sila kasama ang iyang pamilya at buong pamilya. So, tapos ang katong mga hayop, nasakay na. Pagka na, humanaan nagsaka, ayun na, umulan na. Umulan ng 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 days. Adlaw o gabi, way hunong-hunong 1 di ka sa buntag, 24 hours. 40 days. Isang buwan at saka 10 days ang pag-ulan. Si Noe ay 600 taong gulang na noong 17 araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukid sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa. Sa bawat uri ng ibon, 1 lalaki at 1 babae sa bawat may buhay ang isinama ni Noe. Ngayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. So, pagka human ninanugsak ka, kana ganing pangsaka na to na tanang mga hayop, sila gisarado sa Ginoo ang barko. So dili si Noe ang nagsarado, dili ang iyang mga anak, kundi ang Ginoo gyud ang nagsarado. So once na isarado na sa Ginoo, dili na siya maabli. Kung dili siya mag-decide na po na iyang ablihan. So katong pagsigikuan, ang mga tao nagsige na og kanang dinaganay ngadto kay mosakop sila sa barko. Kato sa lain na version na Bible guys kay naa didto nakabutang ang paghimo ni Noe, unya yaga-yagaan siya, ibuli siya sa mga tao na nabaliw na siya kay nganong maghimo man siya barko na init man kaayo o nabuang siya naingnan sige ano siya ba yaga-yagaan siya, nabuang na siya kay ano kuno nga maghimo og barko na totoo man kaanang magbaha nga init man kaayo. Unya maulag ito nga pagkasarado na nagsige na sila kinatukay kay nagsige mag-uwan
kusog naman kayong uwan. Unya nagbaha nagsugod. Tanan ng mga tugdanan sa yuta ug tugdanan og dito sa langit ni buhos ang tubig ipabuhos sa Ginoo. So nagsige na sila kinatukay kay mosakop sila. Unya dili man si kaabli si Noe kay dili man siya ang nagsira ato. Ang Ginoo man. So lisod kaayo kung mo-close na ang Ginoo sa kanang ganing kuan kanang lisod kayo siya magsarado kay dili na maablihan sa tao. So mauto sige sila kuan dili naman hangtod na nangalutaw na sila apat na po sinara ni Yahweh ang puno ang pinto ng barko. Apat na pong araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng umagapang sa lupa at lahat ng tao, ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaha ang tubig pagkatapos ng 150 kaaraw. Diba? Maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama, nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 kaaraw. Dugay kayo. 40 kaadlaw, 40 kagabi ang uwan. So 15 dakwas tubig. Wala na makita. Lahat ng tao nangamatay, lahat ng hayop nangamatay. So hanggang naabot sa 150 ka araw bago pa ipababa sa Ginoo ang tubig. So pila man ang buwan ang 150? 5 ka buwan na naglutang-lutang sila dito. Antes pagibaba sa Ginoo ang tubig. Grabe no? So mauna nga kung unsa man ang atong adiring gibuhat is kalibutan, unsa man ang atong mga kalihukan diring gibuhat, alam na alam yan ni Lord. Wa gyud ka na ganing kuan, wa gyud natago sa iya. Kay katong mga tao nakita gyud ang tanang mga kahilayan, ang tanang mga kanang ganing buhat na dautan nakita sa Ginoo. Mao nang perting mahaya sa Ginoo nganong gihimo niyang tao. Mao nag-decide siya na iyang pamatyon ang tanan niyang gihimo. Gawas lang gyud ang Noe. So makita pod ni sa Ginoo kung kinsa ra gyud ang tao nga nagmatinud-anon nga sa Ginoo. Kaya nga naman si Noe nakita sa kadagan sa tao, tanang tao des kalibutan. Usa ra gyud ang nakita. Ya sa pamamagitan ni Noe kay tungod matuwid siya kana ganing mabuting tao. So nadamay ang iyang pamilya sa iyang pagkamatuwid, sa iyang pagkamaayo. Gidamay sa Ginoo ang iyang pamilya, giluwas. No, kay kipaapil man og sakay sa barko kay aron dili mabahaan ang iyang pamilya. Kauban ang iyang mga asawa sa iyang kauban sa mga asawa sa iyang mga anak. So wala sila na saan mabuka? Ha? Kanang kauban ang iyang mga asawa sa iyang mga anak. Naapil pa ang asawa sa iyang mga anak. Bisan usa ra si Noe nakita na buutan, naapil ang iyang pamilya, nagiluwas sa Ginoo. So parang ano na yun, parang ganing sa lingan anak mga premium na kang Noe sa iyang pagkamatinud-anon sa Ginoo, sa iyang pagkabuutan, sa iyang pagkamatuwid ng tao. Parang premium na sa iya sa Ginoo na bisan ang iyang pamilya dili matuwid, pero kay siya nakita sa Ginoo nga matinud-anon, pati iyang pamilya giapil na lang og kaligtas sa Ginoo. So yan lang guys ang kanang kaagi ni Noe. Kung unsa ka buutan si Noe, kung unsa ka matinud-anon to sa Ginoo. So nakita na sa Ginoo sa kadaghan sa tawo sa kalibutan. Siya ra gyud ang usa ra gyud ka tawo ang iyang napili. Grabe ang tanan patay tungod kay patay sa Ginoo. Sa grabe ang kasalanan, paglunang sa kasalanan nila. So 40 ka gabi, 40 ka adlaw, so 40 days, 24 hours ang uwan. Unya bisan wala nay uwan, kay dako ra kay tubig, tanang tao nangamatay, tanang hayop nangamatay, tanang may buhay nangamatay. Unya 150 pa ka adlaw antes pa ni baba ang tubig. So 5 buwan pa. 5 buwan pa antes pa nihupa ang tubig.
dugay kaayo no. Sa 150 kaadlaw ano kana ganing sila lang dito sa Igbaw nagtukaw-tukaw sa barko. Pero wala sila nagatumi kay tungod ang instruction ni Lord sa gipagawa pa lang ang barko. Giingnan na sila nga magsaka o mga ilahang kanunon o pati sa mga hayop. So na ay mga instruction o gisunod na ni Noe. Wa gyud siya ingon adik ko na anak kay kapoy. Adik ko anak kay budlay kay na. Adik ko kay kapoy ang ganaana ang maghimo ka ng barko. Nga pila pa na kada ko anang barko ako ay magpanday. Mamutol pa kog kahoy. Unya magpanday pa ko ana wa gyud siya balibad kung unsa gisugo siya as Ginoo iyang gituman. So mauna na matinud-anon gid kay siya. So ang tanang-tanang matinud-anon natos Ginoo naluwas. Yan lang guys. Thank you for watching guys.